Sa gitna naman ng nararanasang matinding init ng panahon, ilang lugar sa Metro Manila biglang nakaranas ng pagulan. Hudyat na ba ito na tinatawag na wet season? Alamin natin sa ulat ni Rod Lagusan. Agwa de Mayo, kung tawagin ang unang ulan sa buwan ng Mayo. Sa gitna ng napakatinding init ng panahon kahapon, umulan sa ilang bahagi ng Metro Manila, kasabay ng paggunita ng araw ng paggawa. Ang ulan na naranasan, bagyang nagpalamig sa ilang linggo ng mainit na panahon. Pero, senyales na ba ito na lalamig na ang panahon dahil tag-ulan na? Paliwanag ng Pag-asa, epekto pa rin ito ng mainit na panahon. Kahapon po nagkaroon tayo ng thunderstorm dito sa Metro Manila area, no? So nagpalabas po tayo ng thunderstorm advisory at karaniwan naman po kapag meron tayong thunderstorm, pinaka mabilis na yung 5 minuto, pinakamatagal na yung 1 hanggang 2 oras. At kahit po kasagsagan ng init ng panahon dito sa ating bansa, lalong-lalo pumasok tayo sa buwan ng Mayo. Ayon sa Pag-asa, may posibilidad na mas dumalas pa ang localized thunderstorm, lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Hindi pa raw ito hudyat ng tagulan at patuloy pa rin na makakaranas ng mainit na panahon. Sunod-sunod ang naitatalang matataas na heat index sa maraming bahagi ng bansa. Kasunod nito, napaulat ang 3 tao na nasawi dahil sa extreme heat sa Pili, Camarines Sur. Ayon sa Pag-asa, posibleng may iba pang factor na nakaapekto sa mga naiulat na nasawi. Lalo't ang naturang lugar ay isa sa nakakaranas ng pinakamatataas na heat index sa bansa. Kahapon ay nasa 48 degrees Celsius na heat index ang naitala dito. At ngayong araw, ganito pa rin kataas ang forecasted na heat index dito. Paliwanag ng Pag-asa, may mga lugar talaga na naitatala ang mataas na temperatura o ang actual daytime temperature. Depende ito sa local topography, isa sa mga posibleng factor yan, no? Dahil sa local topography ay nagkakaroon din ito ng epekto sa, for example, yung inflow ng hangin na mas mataas ang relative humidity. Alam naman po natin ang heat index ay malaking factor yung recorded temperature at saka recorded relative humidity at a particular time. Ayon pa sa Pag-asa, ang mga urban area o maituturing na catchment basin ang nakakapagtala ng matataas na temperatura. Gaya ng Tuguegarao City sa Cagayan kung saan naitala ang all-time high temperature sa bansa. Pero ayon sa Pag-asa, kahit hindi consistent o tuloy-tuloy na matataas ang heat index sa isang lugar, ay posible pa rin na makapagtala ang isang lugar ng mataas na heat index. Nakocompute ang heat index sa pamamagitan ng pinakamataas na naitalang temperatura sa isang lugar na kadalasan ay mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon, kasama ng relative humidity sa oras kung saan ito naitala. Kaya tuwing alas 5 ng hapon nakakapaglabas ng heat index sa partikular na araw ang Pag-asa at hindi inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na makapagtala ng 52 degrees Celsius pataas na heat index o extreme danger level. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.